Okay, magandang umaga sa ating lahat. Good morning. Ayan po, tayo po mag-uumpisa na sa ating pong gawain para po sa ating pong worship service ngayong umagang ito. So, nakikita ko po yung ibang kumakain pa, no? So, pero kailangan natin i-start para maaga po tayong makatapos maya-maya. So, siguro po ay hiling ko po ang bawat isa na tumayo at hiling ko po na tayo po muna ay magkaroon ng isang tahimik at mataimtim na pananalangin po sa ating pong Panginoon. At tayo po lumapit sa ating pong Panginoon kung meron tayong mga bagay na tayo po ay gusto munang tanggalin sa ating pong isipan at humingi ng tawad sa ating pong Panginoon. Sa buong week ay alam ko po tayo po ay napagod, nakaranas tayo ng mga bagyo at init ng panahon. Sa ngayon ay tayo po ay mag-focus sa ating pong pananambahan ngayong umaga. Kaya tayo muna ay lumapit sa ating pong Panginoon. Tayo po ay magkaroon ng isang tahimik at mataimtim na panalangin. Okay, maraming salamat sa ating lahat at sa ating pong pag-umpisa ay hiling ko po na ating pong batiin ng bawat isa, ating pong kamayan ng bawat tao na narito at siguro batiin natin ang good morning at welcome back kung gusto nyo batian sa isa't isa habang inawit po natin ang ating pong welcome song. Purihin po ang ating pong Panginoon. Hiling ko po ay tayo po ay manatiling nakatayo. Manatili po tayo nakatayo at hiling ko po ang ating pong Pastor Pio para po sa ating pong pastoral prayer. Tayo po ay manalangin lahat. Dakilang Diyos, salamat sa iyo unang-una sa ligtas na linggong nakalipas.
Aming inaalaala, Panginoon, na nung Sunday ay pinanalangin namin sa iyo ang kaligtasan ng bawat isa sa napipintong pagharap doon sa Bagyong Uwan. At kami ay nagpapasalamat ngayon dahil alam namin ay ikaw ang mayroong hawak ng kalagayan namin ng mga sandaling iyon at hindi kami na apektuhan ng lubha. Salamat, Panginoon, sa pag-iingat, sa iyo pong kabutihan sa amin. At ngayon kami ay narito muli sa lugar na ito upang kilalanin na ikaw ang Diyos na karapat-dapat ng pagsamba. Panginoon, kami ay humingi ng tawad sa aming mga kasalanan na nagawa sa iyo, mga bagay na hindi karapat-dapat sa iyo. Kami ay nagpapakalinis sa iyong harapan sa pamamagitan ng iyong anak na si Jesus na namatay doon sa krus ng Kalbaryo para kami ay iligtas. Patawarin mo kami sa aming mga nagawang pagkakamali, Panginoon. At nawa, aming pananambahan ay maging kalugod-lugod sa iyong pananharapan at ang bawat isang narito sa loob ng bahay-sambahan at mga makakarting pa lamang sa bahay-sambahang ito. Dalangin namin, O Diyos, ang iyong paggabay at pagpapakahayag sa pamamagitan ng kabuuan ng aming sama-samang pananambahan. Dalangin namin ang bawat isa na maging bukas ang isipan at matutos sa iyo sa pakikinig ng iyong salita at makapagpahayag ng pagsamba sa pamamagitan ng pag-awit at lahat ng aming gagawin ng sama-sama. Panginoon, dalangin namin sa iyo ang aming pong mga kapatiran sa Caloocan, Damong Maliit at sa Japan. Patuloy mo po silang pakahawakan at sila man din, Panginoon, ay pagpapalain mo, O Diyos. Bawat manggagawang nakatalaga ngayong umaga, maging sa lugar na ito na mayroong gagampanang paglilingkod, ang magpapaawit, ang mga tutugtog at ang magbibigay ng mensahe, ay aming inilalapit sa iyo, Panginoon. At ang bawat isa makakapakinig, nawa sa iyong biyaya ay hindi lamang makapakinig, kundi matuto at mabago ng iyong katotohanan. Salamat, O Diyos, sa umaga ito, maging ang aming basta patuloy na nilalapit sa iyo, Panginoon, at maging mga kababayan namin na sa mga sandaling ito ay naroon pa rin ang kanilang pagdadalamati sa mga bagay at mga mahal sa buhay na nawala at dala ng mga sakunang dumating, O Diyos. Patuloy namin silang inaalaala, patuloy namin silang inilapit sa iyo. Kahabagan mo sila at nawa, O Diyos, sa gitna ng sitwasyon, maluwalhati ang iyong dakilang pangalan. Ito po ang aming samot dalangin sa pangalan ni Jesus na aming pong tagapagligtas. Amen. Hayaan niyo po aking pong basahin ang Psalms chapter 136, verse 1 to 3. Give thanks to the Lord, for He is good. His love endures forever. Give thanks to the God of gods. His love endures forever.
Give thanks to the Lord of Lords. His love endures forever. Alam niyo po, sa ating pong nabasa, ay aking po naalala yung ating pong mensahe sa taong ito about patungkol sa ating pong Panginoon na karapat dapat siyang purihin at sambahin dahil po siya po ay Diyos na dapat nating luwalhatiin. Pero ang kagandahan doon ay mas purihin natin ang ating pong Panginoon dahil ating pong naramdaman ng kanyang pag-ibig. So, hindi lang siya Diyos na dapat luwalhatiin, siya din po ay Diyos na dapat nating pasalamatan dahil ating pong naranasan ang kanyang pag-ibig. Ang sabi nga sa ating pong verse, His love endures forever. So sa ating pong pag-aawitan, ay hiling ko po na tayo po ay makisabay, makiawit. So napapansin niyo po, medyo inuubo ako ngayon. No? So tulungan niyo po ako sa ating pong sama-samang pag-awit po sa ating pong Panginoon. So hindi ko po na gusto kong madinig ang inyong mga boses at isigaw ang inyong pagpupuri sa ating pong Panginoon. So, for our first song, let us sing Forever God is Faithful. Ready now? Give thanks to the Lord, our God and King. His love endures forever. For He is good, He is above all things. His love endures forever. Sing praise
Panginoon? Tunay nga po na dapat nating liwalhatiin ang ating pong Panginoon magpakailanman. For our next song, waiting po natin ang Glory to God Forever. at ating pong nababahagi ang ating pong puso sa ating pong pagpupuri sa ating pong Panginoon. The splendor of
Kami po ay nagpupuri sa inyo, Panginoon. Tunay nga po, Panginoon, na kayo po ay dakila. Wala pong makakapantay sa inyo. At dahil sa inyong pagiging Diyos at aming pong Panginoon, karapat dapat lamang, Panginoon, na kami po ay magpuri, umawit, at sumamba sa inyo. Panginoon, nagpapasalamat kami dahil hindi lang kayo naging Diyos, kundi kayo po ay Diyos na umibig sa amin. Naranasan ang inyong biyaya na kahit hindi kami karapat-dapat. Sa inyong kadakilaan, great God, kami ay inyong inabot pa rin na kahit kami po ay maliit lamang at hindi kapansin-pansin at hindi karapat-dapat na lumapit sa inyo. Kaya kami po ay nagpupuri at umaawit. Naway inyong tanggapin ang aming pong pagpupuri at maging mabangong samyo. Nawa, Panginoon, amin pong maluwalhati ang inyong pangalan. Pinupuri namin kayo at pinapasalamatan sa ngalan ni Jesus. Amen. Purihin po ang ating pong Panginoon. Maaari na po tayong magsi pong lahat. At before tayo makapakinig ng ating pong mensahe ngayong umaga, ay tayo po muna ay makakadinig ng isang natatanging bilang na galing po sa ating pong youth na si Rain Roque. Hello, hello. Yan, so good morning po lahat. So ko po ay medyo kinakabahan dahil ang kanta nito ay medyo mataas, kaya baka ako ay umiyok. Pero okay lang yan dahil ang kanta naman to ay para sa Panginoon. So yung kanta pala na dati na kinanta ko, Holy Forever, si Chris Tomlin na nag-compose. So itong kanta na rin to ay siya rin nag-compose. Ang title ng kanta nito ay Whom Shall I Fear?
and to God be the glory. Yan, to God be the glory sa buhay mo, Rain. And props din no, sa magulang yan, no? Sapagkat, yun nga, napakaganda ng starting point ng batang to, no? Napakaganda talaga kapag ang magulang ay faithful, no, sa gawain ng Panginoon. So, hindi niya na kailangan pang mapariwara muna bago makilala yung Panginoon. So, bata pa lang nakikilala na nila at nagagamit na agad sila sa gawain ng Panginoon. Katulad ni Seth, di ba? Nagagamit sila sa murang edad nila ay maaga silang nagagamit sa ministeryo ng Panginoon. At ngayong araw na to, tayo po ay nasa third week na ng Mission Month. At isang paalala sa atin, no, bakit merong Mission Month, ay paalala na tayo bilang mga anak ng Diyos na iniligtas ay merong divine assignment. So, meron tayong kailangan gawin. So, hindi tayo iniligtas ng Diyos para lang maupo, makinig, at magpunta, kundi iniligtas tayo dahil meron tayong divine assignment. Meron tayong mission na kailangan gawin. So, maraming bata rito, marahil hindi nila nauunawaan ano ba yung dahilan? Bakit ako sinilang? No? Bakit ako nabubuhay? So, nawa, ngayong umaga ay maunawaan natin yung ating mission, yung purpose ng ating buhay. No? At ngayong umaga, meron tayong mensahe na dala-dala. Kung yung nakaraan ay compassion, which is yung malasakit. No? Ngayong umagang ito, ang ibinigay sa atin na message ay yung reconciliation. Yun. The message we bear. Reconciliation. So alam niyo po yung reconciliation, meron na ba kayong kaibigan, isang matalik na kaibigan na close, tapos biglang nagkaroon kayo ng hidwaan or nagkaroon kayo ng, kumbaga yung friendship ay nagkaroon ng lamat, no? At dumating yung time na hindi na kayo nagpapansinan, hindi na kayo nag-uusap. Or nasa relasyon ka ba, nasa marriage ka ba na kung saan yung marriage ay nasira, nagkaroon din kayo ng pagtatalo, pag-aaway, at dumating yung time na kayo ay naghiwalay. So, yung reconciliation po, yun yung ating pag-uusapan ngayong umaga. Yun yung mensahe na ating dala-dala. So, reconciliation, the message we bear. Yun po yung ating title. At inaanyayahan ko po kayo na tumayong lahat para po basahin yung ating pong scripture ngayong umaga at makikita po natin yan sa 2 Corinthians chapter 5 verse 18 to 21. Hayaan niyo pong basahin ko po sa inyo. All this is from God who through Christ reconciled us to Himself and gave us the ministry of reconciliation. That is, in Christ, God was reconciling the world to Himself, not counting their trespasses against them, and entrusting to us the message of reconciliation. Therefore, we are ambassadors for Christ, God making His appeal through us. We implore you, on behalf of Christ, be reconciled to God. For our sake He made Him to be sin, who knew no sin, so that in Him He might become the righteous of God. So tayo po ay manalangin. Panginoon, kami po ay lubos na nagpapasalamat ngayong umaga, Panginoon. Kung kami ay merong relasyon na sira, Panginoon, Lord, Ikaw po ang siyang mag-ayos, Panginoon. At ngayong umaga, ituro mo sa amin, Panginoon, ang ibig sabihin ng taong na-reconciled na, ng taong pinatawad na, Panginoon. At ngayong umaga, Panginoon, ituro mo rin sa amin, Panginoon, ang aming mission, Panginoon, kung bakit mo po kami iniligtas, kung bakit mo po kami pinatawag, kung bakit mo po kami ni-reconciled, Panginoon.
Lord God, ngayong umaga, Ikaw po ang siyang kumilos, Ikaw po ang siyang manguna, Panginoon. Itinataas namin ang iyong dakilang pangalan sa tanging pangalan ni Jesus. Amen. So kung mapapansin niyo po, 5 beses binanggit ni Paul sa ating scripture yung salitang reconcile or reconciliation. Meron diyang reconcile, reconciliation, reconciling. Halos pare-parehas lang yung root word, yung salitang reconcile. So, ang ibig po sabihin ng reconciliation is to restore harmony, which is yung kapag merong nasirang relasyon, merong brokenness, ay i-restore, magkakaroon ng healing. Reconciliation is the restoration of broken relationship. For example po, may dalawang magkaibigan na, yun nga, close na close. Close na close sila, halos hindi mapaghiwalay, They love spending time together, they laugh together. Kung ano yung, kumbaga, kahit simpleng joke, ay pare silang natatawa, meron silang parehas at nagkakasundo sila sa mga hobbies, sa interest, sa lahat ng bagay, Meron silang pagkakasundo. Sabay silang tumatawa, sa mga simpleng joke, nagkakasundo sa pagkain, sa lugar na kanilang pupuntahan, sa kanilang libangan, Halos kasundong-kasundo. Kumbaga maayos yung kanilang relasyon, walang hidwaan, walang pot, walang galit. Meaning maayos yung kanilang pagkakaibigan. Pero isang araw, nagkaroon ng hidwaan, ng resentment. Yung nagkaroon ng offense yung isa, or kumbaga merong na-offend, merong naka-offend, merong nasaktan. At dumating yung time na hindi na sila nagpapansinan, kumbaga nasira yung kanilang relasyon. Yung kanilang dating maayos na relasyon ay nagkaroon ng puot, ng galit, ng hidwaan, ng hindi pagkakasundo. Yung dating laging nag-uusap, halos hindi mo na makitang nag-uusap. Kumbaga sa dating magkaibigan, naging magkaaway. Nasira yung kanilang fellowship. Yung dating hindi mapaghiwalay, hindi na makitang magkasama or nag-uusap. Wala na silang hangout, hindi mo na makikita talagang nagpe-fellowship. At yung kanilang pagkakaibigan ay napuno ng bitterness, kumbaga ay nagkaroon ng bitterness. Nasira yung kanilang friendship. Until one day, one of those friends, yung isa sa kanya, maaring yung naka-offend or yung na-offend, ay nilunok yung kanyang pride at pinili na magpatawad. Pinili niyang muling kausapin yung kanyang kaibigan at humingi ng tawad at ayusin yung kanilang nasirang pagkakaibigan. Hanggang sa sila ulit ay muling nag-uusap, yung kanilang mga interest, yung kanilang dating ginagawa ay unti-unti na nilang naibabalik, hanggang sa maging maayos na ulit yung kanilang fellowship at kumbaga nagkaroon na sila ng kapatawaran, in-extend na nila yung peace sa bawat isa, at na-restore yung kanilang relationship. Yun po yung reconciliation, yung pagre-restore ng sirang relasyon, Maaari sa kaibigan, sa magulang, yung dating magkapatid hindi na nagpapansinan, yung dating mag-asawa hindi na nasira yung relasyon, So yun yung ministry ng reconciliation. So yun yung reconciliation, yung mga marriage and friendship na naayos, o na-restore dahil merong nagpakumbaba at merong nagpatawad. So, may mga relasyon o pagsasama na kumbaga mas tumatag nung naayos, yung kanilang relasyon dahil sa na-reconcile or na-restore,
Yung dating broken relationship ay nagkaroon ng healing at mas gumanda yung relationship between two parties, no? Ito yung pag-uusapan natin ngayong umaga, yung reconciliation, no? Yung ministry ng pagkakasundo, yung pagkakasundo. Kapag may hidwaan, may lamat, may sigalot, ang kailangan ay pakikipagkasundo. At yun yung ginawa ng Panginoon, no, sa ating relasyon sa Diyos, na dati po tayo ay kanyang kaaway. Tayo ay dating kaaway ng Panginoon. So, alam naman natin, bago pumasok yung kasalanan, no, ang Diyos at ang tao ay merong maayos na relasyon, merong maayos na fellowship, no? But after the fall, yung pumasok yung kasalanan ng tao, after magkasala, nagkaroon ng enmity, yung parties ng tao at ng Diyos, nagkaroon ng hidwaan, no? Naging magkaaway, nagkaroon ng puot ang Diyos sa tao, no? At nagkaroon ng enmity, nagkaroon ng hidwaan or puot. Nung nagkasala si Eva at Adan against God sa Genesis chapter 3 po, nung sinuway ni Adan ang Diyos, nasira po yung maayos na fellowship ng tao at ng Diyos. Nasira yung relationship between mankind and God. At yung ginawa po ng ating unang magulang na kasalanan ay dala-dala po natin ngayon hanggang ngayon. Kumbaga, nasa DNA na ng humankind yung kasalanan, no? Sa ayaw man natin sa hindi, yung kasalanan na ginawa ng ating unang magulang ay dala-dala natin or minana natin, no? Yung kasalanan na yon. Yung pagsira ng fellowship, yung pagsira ng relasyon, what Adam did by sinning against God ay minana natin. So, yun nga, nasa DNA na natin yung pagiging makasalanan. Lahat tayo ay isinilang, dala-dala ang kasalanang minana ng ating unang magulang. Yan po yung sinasabi sa Romans 5, verse 12. Therefore, just as sin entered the world through one man, and death through sin. And in this way, death came to all people because all sin. Sabi niya, therefore, just as sin entered the world through a one man, which is Adam. Si Adam po yun, yung binabanggit dyan. Na dahil sa kanyang pagkakasala, maging tayo man na kanyang na kakasilang pa lang, ibig yung kakasilang pa lang, no, ay meron ng kasalanan. Sapagkat yan po ay minana natin sa ating unang magulang. Yan yung kalagayan natin sa harap ng Diyos. Lahat tayo ay makasalanan, no? From conception to birth, no? Walang excuse. Lahat tayo ay sinilang na makasalanan, no? Likas tayong masama. Pero ang good news, ano po? Yung good news, yung nasirang relasyon sa garden, yung nasirang relasyon or yung fellowship na nangyari sa garden was reconciled on the cross, no? Nagkaroon ng kaayusan or pagpapatawad sa cross. Yung nasirang fellowship sa garden was reconciled on the cross. Sabi po diyan sa Colossians, and once you were alienated from God and were enemies in your minds because of your evil behavior, no? But now He has reconciled you by Christ's physical body through death to present you holy in His sight without blemish and free from accusation. No, tayo po ay nilinis ng Panginoon. Also, sabi sa Romans 5:10, for if when we were enemies, we were reconciled to God through the death of His Son, which much more having reconciled, we shall be saved by His life. No, tayo po ay na-reconcile na. Tayo po ay pinatawad na. Tayo po ay na-redeem na. No? So, yung reconciliation po, kung hindi po, para mas maunawaan po natin, sabi po, the restoration of friendship and fellowship after estrangement gained
for us with God through Jesus Christ. Yung estrangement po, yung nagkaroon kayo ng emotional distance. Meron kayong naging lack of communication. Yung dating close na close, nauwi sa hindi na nag-uusap. Nagkaroon kayo ng physical separation. Yun po yung estrangement, no? At yun po yung nangyari sa tao at Diyos, no? Nagkaroon sila ng pangsamantala na distance, no? Ng lack of communication, hindi na sila nag-usap dahil sa kasalanan. So napakahalaga po na malaman natin yung biblical truths about reconciliation, sapagkat ito yung mensaheng dapat nating ibahagi, no? Marami sa atin nakaranas ng pagpapatawad ng Diyos. Amen po ba doon? Marami sa atin ang alam na tayo ay pinatawad na tayo ay na-reconcile na. Pero marami rin po ngayon na hanggang ngayon po ay hindi pa nila alam na sila ay pinatawad na ng Panginoon. At ang ministry natin na dapat na dala-dala ay yung ministry ng reconciliation, na dapat masabi natin sa kanila na sila ay pinatawad na ng Panginoon. Actually, si Paul redundant rito almost 5 times sinasabi niya, reconcile, 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 no? Paulit-ulit niya sinasabi yung salitang reconciliation, no? At yung pinaka-deep meaning pa, kung aalamin pa natin, yung reconciliation is God's gracious act of removing enmity. Inalis niya yung kanyang puot, no? And restoring fellowship between sinful humanity in Himself. So, siya yung offended, no? Siya yung, kumbaga siya yung innocent one. Siya yung walang kasalanan. Tayo yung nakagawa ng kasalanan, ang tao ang gumawa ng kasalanan, pero siya pa rin yung gumawa ng paraan, siya pa rin yung nakipagbati, no? At napakahirap noon, di ba? Sa tao nga, kapag ikaw ay nagawa ng kasalanan, di ba? Hindi ikaw yung makikipagbati. Meron kang pride na ikaw yung nakagawa ng offend. Ikaw yung kumbaga nagkaroon ng kasalanan sa akin. So, bakit ako yung magpapatawad? Pero yung ginawa ng Panginoon, no? Sabi diyan, reconciliation was initiated by God. No? Sabi po diyan sa verse 18, all this is from God. By the way, no, bago niya sinabi to, yung salitang therefore, all this is from God, sinabi niya na sa atin na sa verse 17, sinabi diyan ni Paul na therefore, kayo ay new creation na. Sabi niya, the old has gone, the new has come. Kayo ay mga new creation niya. Therefore, sabi diyan, all this is from God, who through Christ, kayo ay reconciled na, kayo ay pinatawad na. Ngayon, yung tao walang ginawa, di ba? Nung nagkaroon ng hidwaan ang Diyos at ng tao, walang ginawang paraan ang tao. Iniisnab-isnab lang natin ang Diyos. Diba? Hindi natin siya pinapansin. Nung tayo ay naging kanyang kaaway. Diba? Pero ang Panginoon, ang ginawa niya, diba? Siya ang nag-initiate. Although yung tao po, yung nagkasala, ang tao ang sumira sa fellowship ng tao at ng Diyos, tayo yung offender, no? Siya yung innocent one, kumbaga tayo yung nagkasala, no? Siya yung kumbaga nasaktan sa pagkakasala. Tayo yung hindi sumunod sa kanya, tayo yung sumira, and yet siya pa rin yung nag-initiate ng reconciliation, ng pakikipagkasundo. So paano niya ginawa 'yon, no? Sabi niya sa verse 18, all this is from God who through Christ reconciled us to Himself, no? At napakahirap nun. Sabi ko nga, kahit sa marriage lang kapag yung asawa mo, for example, nag-cheat sa'yo, di ba? Nagawan ka ng masama, ng hindi maganda, at kumbaga na-offend ka, at nagkaroon kayo ng hidwaan, napakahirap na yung offended one, siya pa yung makikipag-ayos, di ba? Mahirap yon. Pero sa Diyos, siya yung nasaktan,
siya yung nagawa ng kasalanan, pero siya pa yung gumawa ng paraan para abutin yung tao. No? Yung tao, hindi siya pumunta sa langit para makipagbati, o hindi man lang siya tumawag sa Panginoon para sabihin, Lord, sorry. Yung Diyos yung bumaba para makipag-ayos. No? Binigay niya yung Panginoong Hesukristo. Yung tao yung sumira ng relasyon, pero yung tao hindi nagsikap na tumawag o umakyat man lamang sa Diyos para makipag-ayos. Ang Diyos mismo ang bumaba para makabalik tayo sa Ama. Sabi diyan, no, ang linaw sa 18, no? All this is from God who through Christ reconciled us from Himself. Ang Panginoon ang gumawa ng paraan para tayong muli ay magkasundo, ang Diyos at ang tao. Sa atin ngayong mga tao, yun nga, napakahirap na tayo ang makipag-ayos sa mga tao na ka-open sa atin. Or sumira ng ating tiwala. Yung tayo yung mag-initiate para makipag-ayos, yung naka-open sa atin, mahirap po yun, no? Pero yung sa Panginoon, siya yung nagawa ng hindi maganda, siya yung nagawa ng kasalanan, pero siya yung gumawa pa rin ng paraan, no? Para ang tao at ang Diyos Ama ay muling magkasundo. So, nagkaroon ng mediator. Yun ay ang Panginoong Hesukristo. Sabi niya dyan, ibinigay niya ang Panginoong Hesukristo para tayo ay ma-reconcile, no? Para tayo ay makabalik sa Diyos Ama. At yung naalala niyo po yung kanina yung example natin, yung dalawang magkaibigan na nagkaroon ng lamat. Parang ganito rin po, no, sa Panginoon. Nagkaroon ng lamat, nagkaroon ng hidwaan, nagkaroon ng hindi pagkakasundo. Kumbaga nagkaroon ng sigalot between humankind and God, no? At sa ganitong sa ginawa ng Panginoon, parang sa alam natin yung lamat na yon sa pagitan ng tao at ng Diyos, hindi dahil sa naayos yun, hindi dahil sa may ginawa yung tao. Naayos yun, nakabalik tayo sa Panginoon, napatawad tayo ng Panginoon dahil merong ginawa ang Panginoon, no? Hindi dahil sa may ginawa ang Diyos na hindi tama, kaya tayo ay nagkaroon ng hidwaan o nasira yung fellowship. Siya yung offended one, siya yung innocent one in the relationship, siya yung holy, siya yung perfect, siya yung walang kasalanan. Pero dahil si Adan ay nagkasala, tayo ay nasa ilalim ng puot ng Diyos. But God, sabi nga, but God is gracious and merciful, na ipinadala niya ang kanyang bugtong na anak as mediator upang muling maayos yung nasirang fellowship, no? Nagkasala tayo, no? Kumbaga, we sin against God. At yun, sabihin mo man na napakabait mo ngayon, aminin mo natin o hindi, yun nga, nasa DNA na natin yung pagiging makasalanan, no? Nagkasala tayo, we sin against God, but God has taken the initiative to pursue us. Siya yung nag-initiate na muli tayong makabalik sa Kanya, na muling maayos yung relasyon natin sa Kanya, no? Even tayo yung offender, tayo yung naka-offend, no? Tayo ay Kanya pong hinabol at muling ibinalik para magkasundo. Sabi niya sa all His doing, all things are of God, who has reconciled us to Himself through Jesus Christ. Hindi dahil worthy tayo, hindi tayo karapat-dapat, di ba? But because of His mercy, tayo ay Kanyang pinatawad at iniligtas sa pamamagitan ng sacrificial death of Jesus Christ on the cross. So dapat malinaw po sa atin yon, na tayo po ay pinatawad na ng Panginoon, no? So dapat wala ka ng bitterness sa sarili mo, no? So na mamuhay ka pa ng merong bitterness or maging questionable yung iyong kaligtasan, no? But yun nga, bilang isang taong pinatawad na, meron siyang ini-expect sa atin, no? At ano po yun? Meron siyang
since siya po yung nagpasimula ng pakikipagkasundo, ang gusto naman niya bilang taong pinatawad ay i-spread naman po natin or ibahaga natin. Diyan po yung pumapasok yung point number 2. Reconciliation was accomplished on the cross. So nakita niyo po na para ma-redeem tayo at makabalik sa Panginoon, tayo ay, kumbaga tayo ay makasalanan, ang Diyos ay holy, ang Diyos ay perfect. At dahil tayo ay makasalanan, hindi natin kayang iligtas yung ating sarili. No? Siya yung holy, siya yung banal, but yung banal na Diyos, no? Yung just at perfect God, sinalo yung parusa na intended para sa atin. No? Yung parusa na dapat para sa atin, yung puot or yung wrath na tinatawag yung wrath of God, siya yung sumalo. No? Para yung relasyon ng tao at ng Diyos Ama ay muling maibalik. Yung puot na intended para sa atin ay inako niya sa cross. No? So sabi niya, for our sake, He made Him to be sin, who knew no sin, so that in Him we might become the righteous of God. No? Sa kanyang ginawa from makasalanan, dahil sa ginawa niya sa cross, tayo ay naging blemish, tayo naging spotless, like tayo ay, kumbaga, naging whiter than snow. Yung ating kasalanan ay kanya pong inako. So now, once we accept this by faith and believe that Christ died on the cross by our sins, then we can be reconciled to God. Tayo po ay maayos na. Kumbaga tayo po ay kasundo na ng Panginoon. From magkaaway ay muling kumbaga, meron na ulit maayos na relasyon at fellowship sa Panginoon. Siya itinuring na makasalanan na upang sa pamamagitan niya, tayo po ay maging matuwid. No? Siya itinuring na makasalanan upang, kumbaga, lahat ng kasalanan ay inako niya upang tayo sa harap ng Diyos ay maging matuwid. Kaya ngayon, pag titignan tayo ng Diyos Ama, no? Kung wala si Kristo sa iyo, wala siyang ibang makikita sa atin kundi kasalanan, karumihan. No? Ngayon, since we are union, kaisa na tayo ng Panginoon, we are in Christ. Tuwing titignan tayo ng Panginoon, wala siyang makikita kundi pagpapatawad. No? Tayo ay nilinis na, tayo ay niredeem na ng Panginoon. No? Yung dating makasalanan, hindi niya na makita kundi ang buhay na ni Kristo yung nakikita sa atin. And if we reconcile to God, kumbaga tinanggap natin yung faith, tinanggap natin yung Diyos by faith, that means that God does not count our sins against us. Yung po yung binabanggit po dyan sa 19, na our trespasses, yung lahat ng ating mga kasalanan ay hindi na ibibilang sa atin. Yung ating mga kasalanan, hindi niya na ibibilang sa atin, hindi niya ibibilang sa kanila. Sabi niya sa 19, hindi niya na ibibilang sa kanila ang kanilang mga kasalanan. Kumbaga hindi na niya, kumbaga, yung tao kasi kapag nagkasala, minsan binabanggit niya pa di ba? Kapag umulit na kasalanan, yung dating kasalanan pa, makakalimutan, kumbaga hindi niya nakakalimutan Nakalimutan niya na kung saan inilagay yung Tupperware pero yung kasalanan mo noong 2016, hindi niya pa yan makalimutan. Di ba? Ganon katindi yung tao. So, pero yung Panginoon, sabi diyan, yung lahat ng kasalanan mo, once na tinanggap mo yung Panginoong Jesucristo, yung lahat ng trespasses mo ay hindi niya na ibibilang. No? Hindi niya na yan isasama. Ganyan tayo pinatawad ng ating Panginoon. Ganyan kamapagmahal yung Diyos sa atin. Pinatawad tayo kahit na tayo ay hindi karapat-dapat. At higit pa doon, hindi niya na ibinilang sa atin yung ating mga kasalanan. Nang sinabi ni Jesus na, it is finished, yung barrier between man and God, yung dating barrier na meron yung Diyos, ay nawala. No? Nung sinabi ni Jesus na it is finished, yung barrier between man and God was removed. At tayong mga Kristiyano, tayong mga pinatawad, ay malaya na tayong lumapit at tumawag ng Abba Father. Yun yung binabanggit kagabi ni Pastor na tayo ay malaya na tumawag na sa Kanya.
na tayo ay malaya na makipag-fellowship na ulit sa Kanya. Yung dating tayo, kung dati tayo kaaway ng Diyos, tayo ay malaya nang tumawag muli ng Abba Father. Dahil yan ay merong ibinigay na mediator, no? At yun ay ang Panginoong Hesukristo. So binigyan tayo ng, sabi diyan, ang Diyos ang nagpasimula ng pakikipagkasundo. Si Kristo ang daan ng pakikipagkasundo. At ngayon naman po, tayo po ay sugo ng pakikipagkasundo. Sabi po diyan sa ating third point, reconciliation is a message God wants us to share with the world, no? God reconciled us to Himself. Sabi ni Paul, it's not enough that we are reconciled to God. God wants us now to spread the message of reconciliation. Now, kung ikaw ay pinatawad na, ngayon naman, kung alam mo sa sarili mo na ikaw ay na-redeem na, pinatawad na, ay meron naman tayong kailangang gawin, no? Kumbaga, kung paano tayo ay pinatawad ng Panginoon, ngayon naman ay ini-entrust sa atin ng Panginoon, no? Yung kumbaga pinagkatiwala sa atin yung mensahe ng reconciliation. Na tayong mga taong forgiven ay dapat i-proclaim natin yung forgiveness, no? Yung taong nagkaroon ng forgiven, dapat nagpo-proclaim ng forgiveness. Yung taong reconcile, dapat siya nang nagiging reconciler, no? Tayo na po yung kumbaga gagamitin ng Panginoon. Tayo po ay pinagkatiwalaan ng Panginoon na mag-proclaim, no, ng ebanghelyo, no? At ang dala-dala nating mensahe ay hindi para sabihin sa kanila na magpakabait kayo, magbago kayo ng relasyon, no? Kundi ang ibabahagi nating mensahe ay yung tinanggap natin si Kristo, at yun yung sabihin natin na makipagkasundo kayo sa Panginoong Hesus, no? Hindi natin sasabihin sa kanila na o kayo magpakabait kayo para kumbaga maayos yung relasyon niyo sa Panginoon. Hindi na sasabihin na magbago kayo ng relihiyon para maging maayos yung relasyon niyo sa inyo ang Panginoon. Kundi ang mensahe na ating dala-dala ay yung mensahe ng pakikipagkasundo. Kundi ang sasabihin na sa kanila ay makipagkasundo kayong muli sa Panginoong Hesus, sa ating Ama. Kung paanong inabot tayo ng Diyos ay meron tayong part para maabot din yung iba, no? Meron tayong kailangan gawin. Yung relasyon po natin sa Diyos ay kumbaga vertical at saka horizontal. Ngayon, kung maayos na yung ating vertical, kung maayos na yung ating relasyon sa Panginoon, dapat maayos din yung ating relasyon horizontal sa kapwa-tao, kapwa kamanggagawa. Dapat maayos po yun. Dapat dala-dala natin yung mensahe ng pakikipagkasundo. Dapat lahat kasundo natin. So since tayo ay pinatawad na, dapat ipakita natin na tayo ay pinatawad na talaga. So hindi na tayo kumbaga dahilan pa para magkaroon ng hidwaan, no? Hindi na dapat tayo yung gumagawa ng kumbaga issue, ng hidwaan, ng puot, ng galit sa ating kapwa kamanggagawa. Sabi ng Panginoon, di ba, kailangan, kung maayos na yung relasyon mo, dapat maayos din yung relasyon. Kung maayos na yung relasyon mo sa Diyos, dapat maayos din yung relasyon mo sa tao. No? Bakit po? Kaya sa cross siguro kasi vertical at horizontal. No, kaya nga sabi ng Panginoong Hesus, kung ikaw ay sasamba sa akin, iwanan mo yung iyong handog. Kasi kung bakit kailangan iwanan? Kasi ayos na reconcile na tayo. Ngayon, kung hindi naman maayos yung relasyon mo sa kapwa kamanggagawa mo, sa kapatid mo, iiwan mo yung iyong handog at bumalik ka sa kanya at makipag-ayos ka. Yun yung gusto niya. Since
pinatawad ka na, dapat dala-dala mo yung mensahe ng pagpapatawad, no? Dapat lahat tayo ay magkakasundo, no? Kumbaga, kung maayos yung relasyon mo sa Panginoon, ganun din dapat maayos yung relasyon natin, mga kapwa ka manggagawa. So, we ought to pursue reconciliation with others. Hindi dapat maayos yung relasyon kumbaga, hindi lang dapat maayos yung relasyon natin sa Diyos, dapat maayos din yung relasyon natin sa lahat ng tao. Kaya nga sabi niya, kung kayo'y maghahantog, di ba? Yun, pwede, iwanan mo muna kung meron kang kagalit. So, ayusin mo muna yung relasyon mo sa Kanya. So, pinagkatiwala sa atin yung ministry ng pagkakasundo, no? Gusto ng Diyos na sa pamamagitan ng mga pinatawad, maibalik ulit yung mga tao sa Diyos, no? Maayos din yung kanilang relasyon. Sa pamamagitan natin, bilang mga taong pinatawad na, no? Ay maging yung mga tao na hanggang ngayon hindi pa nila alam na sila ay na-redeem na sila ay pinatawad na ng Panginoon. Dapat tayo bilang nakakaalam nun ay i-spread natin, no, yung mensahe ng pagpapatawad. At mahirap po sa isang tao na ibahagi yung isang bagay na hindi niya naman natutunan. Mahirap ibahagi yung bagay na hindi niya naman naranasan. Mahirap ibahagi or ipakilala yung isang taong hindi niya naman kilala, di ba? Kaya napakahalaga na alam dapat natin sa sarili natin na tayo ay lubos ng pinatawad ng Panginoon, no? Sabi diyan, that's why we are called ambassadors for Christ. Tinawag tayong ambassador of Christ. Napakaganda, di po ba, ng ating calling? Napakaganda ng calling mo, kapatid. So, pag sinabi pong ambassador, sabi po diyan, respected official acting as a representative of a nation, no? Sent to foreign land. The ambassador role is to reflect the official position of the sovereign body that sent him. Tayo po ay tinawag ng Panginoon. Tayo po ay kanyang ambassador to represent Christ, to represent heaven. Sabi po diyan, yung isang ambassador ay kumbaga siya ay hindi siya taga rito. For example, yung Japan nagpadala ng ambassador dito, kumbaga to represent Japan, no? So, tayo hindi tayo taga rito, malinaw. Tayo ay ambassador. Tayo ay pinadala to represent Christ, to represent heaven. So, sabi diyan, we have a sovereign king that we serve. Siya po si Jesus. At tayo ay hindi citizen ng mundong ito. Tayo po ay pilgrimer lamang. Tayo po ay manlalakbay sa mundong ito. Sabi nga, tayo ay ambassador. At pag sinabing ambassador, tayo po ay kinatawan, no, ng Panginoon. So since tayo ay kinatawan ng Panginoon, since we are union of Christ, since we are in Christ, dapat ma-represent natin ng maayos yung Panginoon, no? Dapat ma-present natin ng maayos. Since yun nga, tayo ay pilgrimer, tayo ay pinadalang ambassador to represent heaven, to represent Christ. Ang ultimate citizenship natin ay sa langit, no? Ang ultimate citizenship natin ay sa langit. Therefore, we must represent Him as our sovereign King. Kailangan natin siyang ma-represent ng maayos, no? Ito po yung ating higher calling. Napakaganda po ng ating ministry. Napakaganda po ng ating purpose, no? Ngayon, hanggang ngayon hindi mo pa rin nauunawaan yung layunin mo bilang as ambassador, di ba? Sabing, ilang beses nyo na sigurong narinig sa akin to, no? Na sa isang boksingero, no? Bago siya pumasok sa ring, ay dapat alam niya sa sarili niya na bago siya pumasok, buo yung kanyang yung goal niya, yung purpose niya ay manalo, no? So yun yung goal niya, manalo sa loob ng ring. Kaya nga minsan
yung dalawang boksingero, pagkatas kung wala na knockout parehas nilang itinataas yung kanilang kamay, di ba? Ganon sila ka-confident na nagawa nila. So, sa isang ring, bago pumasok yung boksingero, ang goal niya ay manalo. So, ganon siya ka-confident. Kasi bago sila pumasok, ang sinasabi ng coach sa kanila, no, you cannot perform as a winner if you don't see yourself as a winner. No? You cannot perform. Yun yung sinasabi ng coach nila. So, kapag umpisa pa lang, bago ka pa lang pumasok, yung tingin mo sa sarili mo ay talunan na boksingero, wala kang gagawin kundi tumakbo, sumalag, tumakbo. Hindi ka makakapag-perform ng maayos as a winner. So, ganun din po yung sinasabi ni Paul, no? As ambassador of Christ, no? Dapat alam mo sa sarili mo yon na meron kang higher calling, no? We cannot perform as a winner if we see ourselves as a winner. We cannot perform as ambassador of Christ if we do not see ourselves as ambassador of Christ. Hangga't hindi mo, kumbaga kahit gaano kataas yung calling mo, hangga't hindi mo alam yung layunin mo, hindi ka makakatugon. No? Hindi ka makakatugon. Kaya maraming Kristiyano, kahit na matagal ng Kristiyano, no, hindi mo makitaan ng pagiging Kristiyano. No? Kailan lang tinanong sa akin nila, di ba, ano yan, Kristiyano yan, born again yan. Bakit siya nakipagrelasyon sa kapwa niya babae? So, hindi ko maipaliwanag ng maayos sa kanya kasi nagdadrive ako noon. No? May mga ganon na sinasabi nila na sila ay Kristiyano, pero hindi mo makitaan, no, na sila ay Kristiyano. That's why tayo ay tinawag as ambassador and we must represent Christ as best as we can. No? Dapat ma-represent natin ang Panginoon. No? Kasi tinawag tayong Christian. No? Dala-dala natin yung pangalan ng Panginoon, Christian. Pag inalis natin yung salitang Kristo or Christ, sa salitang Christian, ang matitira ay anong letters? I-A-N. Si Ian. Pag tinanggal mo si Christ, ang matitira na lang si Ian. Di ba? Which is, I am nothing. Without Christ, I am nothing. Wala tayo kung wala ang Panginoong Hesukristo. No? Kaya naman napakahalaga na yun nga, bilang ambassador of Christ, ay ma-represent natin ng maayos yung kanyang pangalan. Kasi dala-dala natin yung kanyang pangalan. At kapag napulaan tayo, kung nakitaan tayo ng pagkakamali, hindi tayo yung mapupulaan. Siya kaagad. Kaya nga minsan, naririnig natin, ay Kristiyano ka pala. Di ba? Minsan maririnig natin, pa-Bible pa yan. Di ba? Ang Panginoon yung mapupulaan. So as ambassador of Christ, napakahalaga po na ma-represent natin ng maayos, no, ang Panginoon. Sabi po diyan, Galatians chapter 2 verse 20, I have been crucified with Christ and I no longer live, but Christ in me. The life I now live in the body, I live by faith in the Son of God, who loved me and gave Himself for me. So, I have no longer, sabi, hindi na ako yung namumuhay sa akin, kundi si Kristo na. No? Since nung tayo po ay tinanggap na natin ng Panginoong Hesukristo, meron tayong divine assignment, meron tayong kailangang gawin, meron tayong, as a follower, meron tayong kailangan, no, ibahagi. At hindi natin kailangan ng i-compromise yung pangalan ng Panginoong Hesukristo. So napakabigat po ng pagiging Kristiyano sapagkat dala-dala po natin yung pangalan ng Panginoong Hesus, no? At kung wala naman yung Panginoong Hesus sa buhay natin, tayo si Ian, no? We are nothing without Christ. So, since we are union in Christ, since we are in Christ, dapat makita sa atin. Kumbaga,
hindi na dapat sabihin sa atin, uy, Kristiyano ka pala, no? Makita na sa atin, sa ating pananalita, sa ating mga kilos, no? Makita na sa atin na, uy, Kristiyano to. Napipil ko na itong taong to ay binago ng Panginoon. Diba? Hindi ka pa nagsasalita, di ba? Alam na nila na Kristiyano ka. At merong isang napakagaling na speaker, sabi niya, na napupulaan, no? Sabi niya, focus on the message. Do not focus on the messenger. Dahil napupulaan siya. Sana sabi niya na, huwag kayong tumingin kasi sa akin, tumingin kayo sa mensahe. But yun na nga, paano magiging effective yung mensahe na ibinibigay mo kung yung pamumuhay mo ay sira? Kaya sinasabi niya, do not focus on the messenger, focus on the message. Pero kailangan na kung maayos yung mensaheng ibinibigay mo, dapat maayos din yung pamumuhay mo. No? Hindi mo pwedeng sabihin na, huwag kayong mag-focus sa akin, huwag niyo akong tignan, sa Panginoong Hesukristo kayo tumingin. Sa mensahe kayo tumingin. Hindi dahil ikaw yung ipinadala, since ikaw yung ambassador, no? Ikaw dapat ay ma-represent mo ng maayos yung Panginoong Hesus, no? Ma-represent natin ng maayos yung kanyang pangalan. Tayo ay Christian, no? Sabi niya sa Ephesians chapter 2 verse 10, for we are God's handiwork, created in Christ Jesus to do good works, which God prepared in advance for us to do. So we are called to grow and help others to grow. Tayo po ay tinawag para mag-grow. At tinawag rin para tulungan din yung iba na mag-grow. No? So ganun po yung ating calling, yung ating pong ministry, na tayo ay ambassador of Christ. Mabigat po yung ating pong ministry. Sapagkat konting maling pagkakamali, di ba? Pwede siyang mapulaan. Isang maling testimony, pwedeng masira yung kanyang pangalan, di ba? And since we are ambassador of Christ, meron tayong tinatawag na ambassador post. Di ba? Yung Japan, pag nagpadala ng ambassador, yung Japanese na yun, yung ambassador post niya, yun yung Pilipinas. Yun yung ipipresent niya yung Japan ng maayos sa bansang Pilipinas. So since kung tayo yung Kristiyano lang sa buhay natin, sa pamilya natin, di ba? Tayo lang yung Kristiyano, yun yung ambassador post natin, yung family natin. At kung sa loob ng classroom natin, ay tayo lang yung Kristiyano, yun yung ambassador post natin. Doon natin i-represent yung Panginoong Hesus. No? Kung sa trabaho natin, walang Kristiyano dyan, yun yung ambassador post natin. Yan tayo tinawag para ibahagi yung Panginoong Hesukristo. So, lahat po tayo, yun nga, ay meron pong calling, meron kailangang gawin. Meron tayong ministry na kailangang ibigay at yun po yung ministry na ang tao at ang Diyos ay muling magkasundo. So, napakarami pa nga hanggang ngayon ay kaaway ng Panginoon. Meron pa rin, kumbaga, hanggang ngayon ay meron pa rin hidwaan, hindi pa rin maayos yung relasyon sa Panginoon, hindi pa rin maayos yung fellowship sa Panginoon. At ang kailangan natin gawin ay maibalik sila sa Panginoon. At yung ministry na yon ay ipinagkatiwala sa atin, inintrust sa atin, no? Isipin mo, hindi ka karapat-dapat pero pinagkatiwalaan ka ng Panginoon, no? Tayo ay kanyang pinagkatiwalaan. So, tanggapin mo kung ikaw po sa ngayon ay kumbaga hindi pa maayos yung relasyon sa Panginoon, tanggapin mo ang pakikipagkasundo ng Diyos, no? Sana sa oras na to ay tanggapin mo yung pakikipagkasundo sa Diyos. Kung hindi mo pa natatanggap si Kristo bilang tagapagligtas, ngayon yung panahon na yon, no? At pangalawa, mabuhay bilang pinatawad. Mamuhay ka bilang pinatawad ng Panginoon, no? Isuko mo na yung guilt mo, bitawan mo na yung kahapon mo, yung mga hindi magandang nangyari sa iyo. Kumbaga, tanggapin mo na sa sarili mo na pinatawad ka ng Panginoon. Huwag ka nang mag-self-pity pa, no?
At pangatlo, gampanan mo ang pagiging sugo or gampanan mo yung pagiging ambassador mo, no? May mga taong nilagay ng Diyos sa iyong buhay. May mga taong ipinagkatiwala ang Diyos sa iyong buhay, kamag-anak, kaibigan, katrabaho, para ikaw ay magdala ng kapayapaan, para ikaw yung magdala ng mensahe, which is yung mensahe ng pagkakasundo, which is yung mensahe ng reconciliation. At bilang tinawag, no, ng Diyos, gampanan mo. Bilang tinawag ng Diyos na kinatawan, na magre-representa, gampanan mo ng maayos. No? Kumbaga, ikaw ay kinatawan, pangatawanan mo ng maayos yung iyong calling. Pang-apat, ibahagi ang ebanghelyo, no? Ibahagi mo ang ebanghelyo ng na mayroong dakilang layunin. Ito ay mensahe ng pagliligtas. Ito yung mensahe ng pagbabago ng buhay. So, ngayon nasa third week tayo ng Mission Month. At hindi na dapat pa tayo pinapaalalahanan, pero kaya may Mission Month ay para ipaalala sa atin na meron tayong divine assignment, meron tayong calling, meron tayong kailangang gawin, no? Na marami pang tao, no, na malayo sa Diyos. At bilang pagpapaalala ng Mission Month, nawa sa ating buhay, napaalalahanan tayo na meron tayong mensahe na kailangan nating dalhin. Ayun yung mensahe ng pagkakasundo, no? Sa pangwakas po, ang Diyos ang umabot sa atin. Si Kristo yung nagbayad ng kasalanan para sa atin. At tayo naman ay inaasahang aabot din, no, sa iba. So tayo ay kumbaga tayo po ay isinugo ng hari, at tayo naman na bilang isinugo ng hari, no, tayo po ay handa na sumunod, no, na dalhin yung mensahe ng pakikipagkasundo, no, yung mensaheng makipagkasundo muli sila sa Diyos. Hindi natin sasabihin sa kanila, maging mabait kayo. Although yung pagiging mabait ay kumbaga kapag ikaw ay kasundo na ng Diyos, yung word na yun ay magiging tupalo. Sapagkat sinabi diyan sa previous verse ng ating pinag-aaralan, yung ikaw ay bagong nilalang na. At kapag ikaw ay bagong nilalang na, yung luma mong pagkatao ay wala na. Papalitan na yun ng bagong pagkatao. So, yun yung mga taong tumanggap sa Panginoong Jesucristo. So, ipakita natin, no, as ambassador of Christ, na tayo ay binago na ng Panginoon. So, tayo po ay manalangin. Panginoon, kami po ay lubos na nagpapasalamat, Panginoon, na binagyan nyo na napakaganda ng aming pong ministry. At yun po ay ang ministry ng pagkakasundo, Panginoon. Lord, kung sa buhay po namin ay madalas, Panginoon, hindi ka namin na ipipresent ng maayos, Panginoon, no? Hindi namin na ipapakita, Panginoon, yung buhay na union with Christ, Panginoon, ay kami po ay inyo pong patawarin. But now, Panginoon, nawa naging bukas ang aming isip at naging mabigat sa amin yung mensahe, Panginoon, na kami na iniligtas, Panginoon, ay merong kailangang gawin at merong kailangang gampanan, Panginoon. No? Kami na dati mong hindi kasundo, dating kaaway, dating merong puot sa aming Panginoon, dahil sa pamamagitan ng Jesucristo, kami po ay inyo pong pinatawad, Panginoon. At nawa, sa aming buhay bilang pinatawad, Panginoon, ay magampanan din namin, Panginoon, at maibahagi, Panginoon, ang iyong salita, Panginoon, sa mga anak mo na hanggang ngayon ay hindi pa nila alam na sila ay pinatawad na, Panginoon. And as ambassador of Christ, Panginoon, ano man po yung ambassador post namin, sa workman, Panginoon, sa classmate, sa kaibigan, sa pamilya, sa bahay, Panginoon. Kung kami pa lang po yung Kristiyano, Panginoon, sa aming pamilya, Panginoon, nawa, kami po ay ikakatawan ka namin, Panginoon. I-represent ka namin ng maayos, Panginoon. As ambassador, Panginoon, ay maibahagi ka namin ng maayos, Panginoon. Lord,
Kung minsan, Panginoon, kami ay hindi maayos yung testimony, Panginoon, Lord, patawarin niyo po kami, Panginoon. Ginawa, sa oras na ito, Panginoon, kami ay maging maingat, Panginoon, sa lahat ng aming gagawin, Panginoon. At hindi lang maging maingat, Panginoon, kundi kami po ay lubos na susunod sa iyo, Panginoon. At lahat ng bagay na pwedeng makasira ng iyong pangalan, sis dala-dala namin ang iyong pangalan, Panginoon, ay hindi namin gagawin, Panginoon. Lord, ikaw nawa ang aming nadakila, ang pangalan mo nawa ang aming naitaas sa tanging pangalan ni Jesus. Amen at amen. To God be the glory po. Salamat po. Purihin po ang ating pong Panginoon sa ating pong nadinig na mensahe. Siguro po kung ating pong bibigyan pang meaning yung word na reconciliation, ay marami tayong pwedeng i-connect na word sa salitang reconciliation. Siguro ang pwede nating i-connect dyan, unang-una po dyan ay forgiveness. Pinatawad tayo ng Panginoon na kahit marami tayong pagkakasala sa Kanya. Siguro pwede natin i-connect dyan yung salitang mercy, na kahit marami tayong pagkakamali sa ating pong Panginoon, nahabag siya sa atin. Pwede rin ang salitang justified. Marami tayong pagkakasala, pero lahat ng iyon ay tinanggal na ng Panginoon. Lahat ng ating pong pagkakamali, kinalimutan na ng ating pong Panginoon. Pwede din nating ibanggitin yung salitang love. Dahil inibig tayo ng Panginoon kahit hindi tayo kaibig-ibig. Siguro po ang pinakamagandang word din na pwede nating i-connect sa salitang reconciliation is grace. Ang biyaya ng ating pong Panginoon ay ating pong natanggap kahit hindi po tayo karapat-dapat sa Kanyang harapan. Kahit na tayo po ay naituring ng Panginoon ng isang kaaway, ang Panginoon ay nahabag sa atin at na-receive po natin ang Kanyang biyaya. At dahil sa biyayang iyon, ay tayo po ngayon ay nagkasundo sa ating pong Panginoon. At dahil sa reconciliation, yan po ang ating pong daladalang mensahe na ating pong dapat ipahayag. So hiniling ko po na tayo po ay magsita yung lahat at tayo po ay umawit ng awitin na ating pong naaalala yung kadakilaan at yung grace ng ating pong Panginoon. Amazing grace, how sweet the sound that saved a wretch like me.
Purihin po ang ating pong Panginoon. Hayaan niyo pong basahin ko po ang 2 Corinthians chapter 9 verse 7. Each of you should give what you have decided in your heart to give, not reluctantly or under compulsion, for God loves a cheerful giver. Maaaring po tayo magsipong lahat at ating pong nililikom ang ating pong offering, ating pong awitin oleha. Creator, giver of all things, tayo po'y manalangin. Panginoon Diyos, maraming pong salamat sa magandang umaga na inyong pinagkaloob sa aming Panginoon. Yung mga nakaraang linggo lamang, Panginoon, kami po ay nakakaranas ng bagyo, ng malakas na ulan. At dahil doon ay marami po mga kapatiran ng hindi po nakarating. Pero salamat po sa araw na ito dahil kami po ay inyong pinagpala sa magandang araw. Sama-sama na kami po ay nakapagpuri sa inyo. Sama-sama na kami po ay nakakapagsamba. Sama-sama kami po na nag-aaral ng inyong salita. Nawa, Panginoon, sa amin pong mga natutunan ay amin po itong patuloy na nariwa sa aming pong buhay ang patungkol sa aming pong sa inyong pag-ibig at biyaya sa amin, na kami po ay na-reconcile sa inyo, sa inyong fellowship, sa aming pong relasyon sa inyo. Kami po ay nagpapasalamat na kami po ay inyong tinawag, Panginoon. Kaya, Panginoon, bilang pagkatawag niyo po sa amin, nawa, Panginoon, ay amin pong maidala ang amin pong mensahe. Amin po itong ma-share sa amin pong kapwa, Panginoon. Kami po'y maging ilaw at asin sa mundong ito, Panginoon. Panginoon, dalangin po namin sa amin pong offering na amin pong natanggap ngayong umagang ito. Dalangin ko po, Panginoon, na ito ay maging kagamit-gamit at makatulong para sa ikakalago pa ng inyong gawain, Panginoon. Pinupuri namin kayo at pinapasalamatan sa ngalan ni Jesus. Amen. Para po sa ating pong announcement ay ating pong paalala ang ating pong family camp sa darating na November 28 to 30. At meron po tayong contribution o registration na 1.8 per head. Kung hindi po nagkakamali, ngayon po yung ating pong deadline dito sa Santa Lucia. So, sana po kung meron na po tayong pambayad ay kumbaga maibigay na po natin ating pong bayad per head para po sa ating pong family camp. So, siguro kausapin nila lamang po yung ating pong nagkokolekta dahil ang ating pong family camp ay nalalapit na at ilang or 2 linggo na lamang. So, sa linggong ito, then susunod ay ating pong family camp na. So, sana po ang karamihan po sa atin ay makasama sa ating pong family camp.
kung hindi ako nagkakamali, ang ating pong bilang na sasama, 28, tama po ba? 28. 28 yung ating pong bilang na sure na sasama. Then, 19 ang nakapagbayad na. Yan, 19 ang nakapagbayad na. So yung mga hindi pa nakapagbayad ay bigyan na lang po yung inyong payment kay Kuya Cha. Then yung ating pong joint ladies fellowship ay meron po kayong fellowship sa November 23. At nabanggit po sa akin kagabi, dito daw po gaganapin yung joint ladies fellowship sa November 23. So, lahat ng ladies, ano, sana ay makasama. Sila, Nanay Becca at si Nanay Merly, no, na makasama din sila. Sino pa bang mga ladies dati na hindi nakakasama, no? Ay, sila Tita Ne. Sila, ano, lahat ng ladies sa mga nandito ay sana po ay makasama dito sa Joint Ladies Fellowship. Yan, meron po tayong short meeting after service. Siguro po ay ito po, hindi ko alam kung saan tungkol ito. So, meron tayong short meeting after service. Okay, prayer meeting. Song leader po ay si Brother Cha. Ang speaker po ay si Brother Bell. Hindi po ako. Okay? So, yung pong usapan po namin kahapon, at ang magiging speaker po natin ay si Brother Bell dahil dapat kahapon siya, pero naudlot. So, next Saturday, si Brother Bell po ang ating pong magiging devotion leader. Worship service, song leader po natin ay si Brother Rain. Si testimony pala, si Brother said daw at ang inyong lingkod. Okay. And then, worship service, ang ating pong song leader ay si Brother Rain. Speaker ay si Pastor Pio. And then ang ating pong song offering ay ang Hesed Santa Lucia Choir. So, hindi ko alam kung maano ko dahil busy ako dahil sa family camp na preparation. Hindi ko alam kung maano ko to, maipapractice. So, ako naman ang kaya ng oras ay magagawa po natin ito. So, kung wala na pong ibang announcement na ihahabol, meron po bang mga bisita na ano dito? Wala bang pangalan na ano? Meron naman. Yan. Meron tayong visitor. Si IZ de la Cueva. Sino ba? Pwede ba siya nga tumayo? Ayan. Welcome po sa Hesed Santa Lucia. Mamaya pagpapray po namin kayo, ha? At stay put po kayo hanggang mamaya pagpapray po kayo ni Pastor. So welcome po kay IZ de la Cueva. So sana hindi po ito yung una at huli na makasama namin kayo o makasama ka namin. At kung may mga youth ay pwede kayong dumalo sa mga fellowship namin. So, kung wala na pong ibang announcement, ay tayo po ay magsita yung lahat. Ating pong awitin ng ating pong huling song. Awitin po natin ang Send the Light. Okay, may lang.
ating pong Panginoon, manatili po tayo nakatayo at hilingin po natin ang ating pong Pastor Pio para po sa ating pong closing prayer. Tayo ay manalangin, dakilang Diyos, makapangyarihan, siyang maylikha ng langit at lupa, malaya at makapangyarihang na ipahayag ang iyong salita ngayong umaga. Ang pagtugon ay iyong inaasahan sa isang positibong pagpapasakop sa iyong banal na kalooban. Kaya naman, Panginoon, ngayon ay nais naming hilingin ang iyong pong biyaya na ang lahat ng katotohanan na nakabase sa iyong salita ay hindi lang namin napakinggan, kundi nagbago ng aming pananaw pagtingin sa pagiging Kristiyano, particularly sa pagiging ilaw at asin o pag-abot sa mga tao upang ang mga wala pang tunay na relasyon sa iyo na iyong hinirang bago palikhain ng langit at lupa ay masumpungan ng iyong biyaya at sila'y magkaroon ng kaligtasan sa iyo. Salamat, Panginoon, sa ministeryo ng reconciliation na meron kami, na ang aming pong tungkulin sa mundong ibabaw, Panginoon, ay ipalaganap, ipangaral ang iyo pong mensahe ng pakikipagkasundo sa mga taong nagkasala sa iyo. Yun ay hindi lamang, Panginoon, mensaheng aming ipinapangaral, yun ay mensaheng aming naranasan. Kaya purihin ka, Panginoon, na kami man din ay nagkaroon ng pakikipagkasundo sa iyo. At itong magandang ugnayan na meron kami sa iyo sa pamamagitan ng pananampalataya ay kinakailangan mag-manifest sa aming pakikipag-ugnayan din naman sa ibang tao at pag-abot sa mga taong wala pang relasyon sa iyo. Pagpalain mo kami sa maghapong panglilipas at ang iyong mga ginamit ngayong umaga sa mensahero, Panginoon, na iyong ginamit. Pagpalain mo maging sa lahat ng mga tumayo sa likod ng pulpito. Maraming salamat at mga talentong ginamit upang ang pananambahang ito ay maging isang pananambahang pinupuno ng iba't ibang talentong iyong kaloob sa amin at nawa nagbigay ng kapurihan sa iyo, O Diyos. Salamat po sa lahat ng iyong ginawa sa amin, maging ang aming pong mga buhay ay iyong pong pagpalain. Ganon din po, Panginoon, si Ayet na ngayong araw nito ay nagdiriwang ng kanyang kaarawan. Dalayan ko sa iyo, Panginoon, ang iyong pong pagpapala sa kanya, paggabay sa kanya at sa mga decisions na kanyang gagawin. Maraming po salamat sa kanya pong ministeryo na ginagampanan sa iglesyang ito at ang kanyang ministeryo sa tahanan sa pag-aalaga ng mga bata, Panginoon. Patuloy mo po siyang bibigyan ng kagalakan sa kanyang pusong maglingkod sa iyo at kalakasan ng lupang katawan. Dalangin ay, Panginoon, patuloy mo pagyayabungin ang kanya pong pananampalataya sa iyo, Panginoon. Maraming pang mga tao, maraming pang mga wala pang pagkakilala sa iyo ang maabot sa pamamagitan ng kanyang buhay, tulad ng mga batang kanya pong inabot at nadadala sa bahay sambahan. Kayo pa ang dumagdag, Panginoon, ng mga kaluluwa na maaabot ng kanya pong paglilingkod sa iyo. At sa bawat isa sa amin na ito, Panginoon, maraming salamat, maging ang aming naging bisita ngayon, Panginoon, na si IC. Maraming salamat sa iyo sa nag-invite din sa kanya. Maraming salamat at dalangin namin, O Diyos, na siya man din ay patuloy namin makakasama at sa kanya pong buhay, nawa ang kanyang unang pag-apak sa lugar nito ay naging pagpapala sa kanya. Ganon din po, Panginoon, si Ray na nag-invite. Maraming salamat at marami pa mga tao ang maidala sa lugar nito sa pamamagitan din ng kanyang buhay. Kaming lahat ay pagpalain mo, O Diyos, sa umagang ito at kami, Panginoon, ay pinagpala mo ng ipong salita. Tinataas ka namin, pinapasalamatan. Ito ang aming samot na langin sa pangalan ni Jesus na aming Panginoon at tagapagligtas. Amen. Praise God from whom all blessings flow. Praise Him, all creatures see below. Praise Him above in heavenly hosts. Praise Father, Son, and Holy Ghost. Amen. Magandang umaga sa ating lahat. Kamayan po natin ang bawat isa at maging ang ating bisita, si IC. Magkas sa ating kamayan ay may meeting lamang po tayo.